Since we just started Season 2, it's only right to begin by getting to know our new pit stop bestie, Angeli. Kaya sa episode na ito, mas kikilalanin natin si Angeli. Sabay nating tutuklasin ang kanyang kultura at magkikiisa tayo sa Matigsalog community for a day. Davao City is home to 11 tribes and 5 indigenous peoples, most of them living in highland areas. Tulad dito sa Marilog District, from Kalinan hanggang Marahan. If you're coming from Davao City at nakakommute lang kagaya ko, you can ride a jeep through Kalinan going up to Marilog, or ride a bus from Ecoland Terminal with a fare of around 175 pesos. Marilog is known for its cool climate, breathtaking mountains, and the quiet beauty of life in the highlands. Ayan guys, so nandito ako nakasakay ngayon sa Pao-Pao kasi ito yung usually na ginagamit nila for transportation dito sa Marilog. So nandito na tayo ngayon sa Marilog. Saan ka dito specifically, sir? Sa Purok 45, Bansabanlay, Purok? Barangay Marilog po. Barangay Marilog. Purok 45. Tama, yun. So pupunta na natin yung lugar ni Angeli. I'm excited kung ano yung makikita natin doon because last episode pupunta tayo ng Tagum City because nilibot natin si Angeli sa lugar na kinalakihan ko. And I'm so excited na ma-share din ni Angeli yung story niya sa kanyang childhood. May it be sa childhood, pati sa delicacies, madami tayong adventure na pupuntahan ngayon at ma-explore ngayon. And I'm excited to see kung ano ba yung ma-share ni Angeli sa atin. Ayun. Dito na, sir? Opo, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah! Okay, guys. Nandito na tayo sa bahay ni Angeli. Hi, Angeli! Hi! As what we always say here in Pit Stop Pinas, to really understand a place, we have to get to know the people first. And meeting Angeli means getting to know her story, her family, and her life here in Marilog. Saan gawa yung coffee ni? Meron kaming dalawang klase which is ang Barako at Arabica. So yung Barako, yun yung mataas yung caffeine niya, while ang Arabica mababa lang. So perfect siya sa mga nagpapapalpitate. Bagay sa kanila yung Arabica kasi hindi siya ganun katapang. So ito, coffee beans lang. Coffee beans at saka corn. So may corn dito tulad nung sa Kagan. Pero ito, medyo matapang. Mas madami ang coffee niya kasi 75% yung coffee, 25% yung corn. Cheers. Cheers! Sarap. Talagang, Ramdam mo. dam. Napakalinamnam. Hindi, perfect na perfect siya sa ginaw ng panahon. Sa Matigsalog community, coffee is more than just a drink. It's a pause and a moment to talk and connect with others. At saka, mas perfect siya kapag paparisan mo ng sagi. Sagi? This one, no? At saka ako, gusto ko itong Saba. saba. Okay. 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 Excited also. It's my first time. Ooh, talaga? Yes. It's an honor. Wow. Ano? Para rin siyang perfect sa ginamos. Sayang wala tayo. Pero, alam mo kung bakit perfect siya? Kasi hindi matamis yung saging, tapos yung coffee, matamis, kaya perfect combination. One of the things we really take pride in is our beads and weaving. Every piece tells a story. Yung mga kulay at patterns ay may kanya-kanyang meaning.
May kwento ng pinanggagalingan at kung sino kami bilang isang komunidad. Malaking parte ng pagkilala sa amin ang aming pananamit. Mawala, may mga ulaw, mga kabataan na magsuot. Ang culture lang. Preserve na siyang itudlo sa mga kabataan para sila po ang sumusunod para dili mawala ang amon. So karon nga, kinsa mo ginatudloan karon? Anong mga bata, Pati pa si ma'am karon. natudloan na ko siya. Loob, itang sumigaw sa loob niya. So kani ba inyo pang ginabaligya? Kung sa among tribo, Dito sa Davao. sa Davao, Datong sa Actually, sila po ang one of our source sa mga beaded accessories na gina-display. Yeah. Magsaysay Park. Yes. So katong makita nato sa Magsaysay Park, gikan pa siya tite. Yes. Chicken shoots. Kana. Oh, Yes. syempre. Oo naman. Talagang proud jud kayo mo kang Angelina. And to fully experience the culture for a day, pinasuot namin sa Israel ng binokad, ang traditional upper garments ng kalalakihang matigsalog. Binigyan at nagsuot din siya ng mga accessories. Sa simpleng pagsuot nito, mas ramdam niyang hindi lang ang kultura, kundi ang bigat at ganda ng kwentong dala nito. And eto, yung necklace. Wow! Ano pa ganun? Ano yung meron bang meaning mga ganito, Nay? Mayroon Anong meaning natin nito, Nay? Yung mga design, mga design. Ito si ang logo. logo. Namin itong kulas. Ah, Ang logo, makita niyo sa pagsuri-suri din na nga nakasuot kong tingin ako. Matigsalog yan. so na story yun nga tungod ani na ilhan salog. So, kumbaga, Israel, ang red nag-represent siya ng blood and love. Yung passion na talagang magbigyan ng importansya yung tribo ninyo at fair enough talaga dahil dito sa color ng red. Kaya mating salog, mga palaban. Mga palaban. Yes. And aside sa palaban, mapagmahal. Parang close na kami ni Nanay. Parang mas gusto mo siya kaysa sa akin. Nagtatampo ako. Ayoko na. Naman. So- Thank you so much. Ang ganda, super ganda. Tsaka parang gusto ko siya kasi merong story eh. May behind Yes, story. behind the scenes. So dapat ino-honor at saka nire-respect yung mga damit, mga talagang dapat meron talaga siyang pagbibigay ng pagmamahal every time. Kaya pati yung mga paggagawa talagang take time. Take time. Yes, Yes. it really takes time. Alam mo ba, etong suot mo na necklace, it takes 3 to 4 days bago mabuo. Yes! Grabe. Kaya, Talagang binibigyan talaga nila ng nilalaanan ng oras. Yes. And actually, explain ko na lang din sa'yo, etong necklace na to, intended for boys or mga men. And then eto, for the girls lang talaga siya. Pag nagsuot ka ng tribal attire, dapat mayroon talagang proper way ng pagsuot ng tribal attire at the same time yung accessories. So, etong necklace, hindi siya pwedeng suotin ng lalaki at yan, hindi din pwedeng suotin ng babae. Kasi very bawal talaga siya. Diba, Israel? Iba't ibang tribe, meron talagang iba't ibang pinagmamalaki. Sa amin, meron kaming pinagmamalaki mga tugtog. Gaya ng naririnig mo. yes, napakagaling nila. Oh. And as you can Yan. see, eto ang tinatawag na tambol. And trivia, alam mo ba na galing ito sa balat ng baka? Ah! Yes! Asan dyan? Ito mismo. Yes, Wow. kaya ganun yung tunog niya. Yes. Kaya masarap sa tainga. And ang pinagmamalaki naming sumusunod na mga dancers. Wow naman. Yan. Hello. Kaway-kaway! Yes. Hi. Dito, And dito, alam mo dito. ba, bata pa lang yan sila, pinapractice na talaga. Yun, katulad nga ng sabi ni Yes. nanay Nanay kanina, kanina na. Para kailangan ma-preserve talaga talaga. ma-preserve yung, hindi lang yung pagtatahi, pati na din yung mga dances din namin. yung culture talaga. Kaya habang mga bata pa lang, tuturuan na sila kung paano yung tamang pagsayaw, tamang pag-indak, tamang, yung alam mo yung position ng kamay. Dance isn't just a performance. It's our way of remembering our ancestors, their belief,
and their deep connection to the nature. Nakita mo ba yung performance nila? But I'm quite curious, ano ba yung story ng performance Behind. nila? Yes. Story behind that performance. Alam mo ba na dati kasi meron kaming methodology, tama ba yun? Methodology? Yeah. Na meron daw ologasi, which is yung malaking tao na kakainin yung mga tao sa community if wala sila yung pangotob na tinatawag namin, which is yung tattoo. Kasi actually, story ko lang din sa'yo. Actually, dito sa buong Pilipinas, dalawa lang yung meron na nagtatattoo, which is yung tribe ni Puwang Ud at saka sa amin. Kaso nga lang, hindi siya na-preserve. Yun, sad din. And yun nga, kailangan daw magkaroon ng tattoo para protection sa ologasi. Yun yung behind the story. And then, di ba, may pumasok na tribal dato kanina. Siya yung nagbalita doon sa isang tribal dato na sabihin doon sa community na kailangan magpatato para maprotectionan sila from the ologasi. Yun. And then, di ba, nung nagpatato na sila, biglang pumasok yung ologasi. Yes. And then natakot sila. And then pumasok yung dato, which is, alam mo ba yung dato? Tribal, aside from tribal leader din siya, tribal warrior din siya. Kaya yon sa galing niya, sa pakikipagdigmaan, napatay niya yung ologasi. Ologasi. Ulit nga. Ay! Pwede maging ologasi. Yun, di ba, napatay niya. And then, free na yung community. Yes, napaganda kasi may story siya. At saka yun yung myth ninyo. Kaya nag-create yung culture ninyo sa pagtatato noon. Yes. And yung, alam mo, yung mga sayaw nila is galing din yun sa community. Alam mo yung pag ano nila, ganun, is that ang story niyan is to offer like food or ano doon sa heaven. And then, back to community. Kuha na naman, offer na naman. Ano Yun. mo ba kung turuan ng mga basics na Basic steps? Yes, pwede. Kung maging part ng community. Wow! Gusto ka din yan. Ayan, sige. So, katulad ng sayo nila kanina, yung una is that ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Yun yung, alam mo ba, basic step pa lang yun. Basic pa yun? Basic pa! And alam mo ba, may story din yan. Ang tawag dito is binanog. Binanog. Or banog. Familiar ka ba? Banig lang yung alam ko. Banog is like eagle. Eagle. So, ganyan siya, lumilipad siya. Ganyan, pasway. Oo, ganyan. Manok yung Pero, Banog pala ang yun. proper way, hindi siya magsha-shake, kundi steady lang yung shoulder mo. Tapos, ang magmo-move lang is yung hips at saka paa. So, pag ganyan siya. Ganyan. Uy, perfect! Kuwang-kuha agad. Ang galing. And then, perfect. Next step, yung kanina, yung offer. And then, same din yung steady lang yung paa. Tapos yung hands lang yung nagmo-move. Sige, ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect! Ang galing naman. Okay. So yun, gusto mo pa ba? Yes, parang gusto mo pa? Ano pa yung nyo? Iba pa? Iba pa? Yung hard levels. Hard level. Pero gusto ko, kasama sita. Sige guys, let's go. And, sige, pasok. Masaya akong makita na marunong ang mga bata sa sayaw. At higit sa lahat, masaya silang ipinapakita at pinagmamalaki ito. Nung sinabi ko sa kanila na may kaibigan akong bibisita, super excited silang sumayaw at magpakitang gilas. Bukod sa mga bata, may inihanda ring sayaw at awitin ng mga elder. Ang ibig sabihin daw ng kanta ay masaya at nagpapasalamat kami sa inyong pagdalaw dito sa aming komunidad.
Aside from dancing and weaving, gumagawa rin sila ng baskets. And kagaya ng ginagawa nila, Ano yung ginagawa? handmade na gumagawa sila ng basket. At eto packbag. Packbag. At pwede din siyang sling bag, kagaya nito. Okay. Yan. Wow! Wow. Eto yung isa sa mga, sila yung isa sa mga waiver namin. Pinagmamalaki ng Matigsalog community. And, it takes Mga ilang years na sila. ilang years na, Nay? Pila na katuig na nagabuhat mo, ani? Bata pa lang. Na may nanay edad na mo, makadumdum na migkuan, patudlo namin sa among mga inahan nga anaon pagbuhat. Ay mao na importante sa amo kay sudan man namo sa among mga kuan. Nagamit. Oh, gamit kanang mag-adto mi sa uma. Adlaw. Oh, na may madala na mo nga murag basket, pang tudlan. Kada adlaw gyud ka nagabuhat anak night or ano? O naay mo order kada adlaw. Wala. Siguro na sa trabaho pa mi muli mi. Taga-uli. Dili ka malisdan na nga ano naman, kaya pa kay simong mata. Kaya pa mi. Wow. Usually gani, kaya nila pumikit, tapos gagawa. Tapos, kasi na-memorize na kasi nila yung pattern, tapos yung mga number. Yun. Saka makikita mo talaga na uniform talaga ang Yes. pagkakagawa, di ba? Kaniman o kani o. Ito ang material. Ito yung material. Noon, ginagamit daw talaga ito as storage for their daily needs from harvest hanggang household items. Ayon kay Angeli, lahat ng mga handcrafts nila rito, gaya ng mga basket, bags at vase, maging ang mga bead accessories at ang Matigsalog clothing ay nakadisplay sa Magsaysay Park at pwedeng mabili kapag bibisita roon. One of the highlights for us was the food, especially the tinalumbo. Chicken meat cooked inside the bamboo, wrapped in banana leaves, and slowly cooked over fire. Sa ibang IP communities, tinatawag ang ganitong klase ng pagluluto na nilotlot o liorot. Ang iba naman ay nilalagyan ng gata ng niyog. So sir, ang nilutuan sa Matigsalog tribe is tinalumbo no manok. So native siya na manok sa tanan nga tribo sa 5 tribes man ang mga IP karon diri So sa amua lang, sa amua ug sa ata ang wala mi nagagamit og kanang niyog, yung coconut. So una ni magamit yung tag bamboo ng native na kawain kay sa unang panahon wala ba yun may mga kaldero no so nakaisip jud ang among mga katigulangan nga kaning ingon ani kay kung wala jud ang mga matay jud sila sa kagutom so ingon ani una-una sila nga kaning bamboo di ay dako di kay gamit sa ilahan no so mo na ni ang gigamit nila para pagluto dili lang kaning sudan ang pwede maluto diri pwede kanon pwede katong mga saging or depende sa kuan kay mo wala man jud sila magamit sa una so nagkuhag bambo unya ibutang nimo ning lamas no ang tangad mao man jud ni ang pinakakuan mo sa una kay wa man gyud laing mga lamas sa una butang mo ang tangad tapos na kaning mga sagol na niya sangig Isa na, ma'am? sangig Sangig. opo kanang native basil man siguro ni siya sa kuan so mao ni ang nakapahumot ni humot kay siya ni mura pud siya gyapon og tangad pwede naman simuton sir mura gyapon siya tangad tapos ang native na mga sibuyas maura man gyud ang amo ang available diri sa bukid so ibutang na ang mga manok diha Wala Pero nagpalibak. itingog. Wala nagpalibak. wala nagpalibak ni tingog pud siya sa kauban Siguro Sa magapel. sunod na to na i-appeal unahon sa ning na marinate na ni siya sir Sige, gamit pang marinate na, ma'am. kaning gi-appeal na ko ni siya kuan lunod ni sa iya ha kay para mukuan ni matilawan nimo ang iyang kahumot niya tapos karaan na mo bitsin naman jud asin maura man jud ang amoa So, gimarinate siya sa iyahang sariling lamas. No. Tapos ilunod nimo ni siya hinahinay itong mga lamas tapos naglunod man kung nabantayan ninyo naglunod ko og kanang tangad sa ilalom hangtod nga mahuman ni siya ang pinakalas kani gihapon tangad ang sa babaw gihapon nimo siya Para fair ang oo po sa mga ano. kaning mga lamas nga naa diri lunod na nimo tanan murag mao na ang maglock sa iya nga na siya lamas sa ilalom napud siya lamas sa babaw para ang iyang humot ba mag-combine. Tapos kaning dahon sa saging mao po di ang ginagamit nga para matakluban kay kung walay taklob sa mga yabo man gini siya. Ug mao gini ginagamit sa katigulangan sa una nga itaklob ni
dahon sa saging dili lang siya nga sa karon man gud gamit gyud kay unique man gyud ang dahon sa saging. Mo po ni ang ginagamit sa unang nga plato sa unang panahon. Nga pwede po siya magamit nga itaklob diri sa atong kawayan para dili na siya mayabo kinakamahadlok niya. Pwede na nato siya itakang. Matapos itong isalang sa apoy ng ilang minuto, ay hahanguin at lilinisin ang kawayan. So sa kanina sir na ako sa siya gisapsapan syempre kay nagkauling-uling mangguto kay gisugba man na nato. Gidangka man nato siya sa kalayo. So karon nasapsapan na siya, ninipis na siya. Pwede ra pod siya laksion kay humok naman gud siya. Para makuan kay pero kung gusto nimo sabaw pwede na to iyabo pero kung ganahan ninyo kuan pwede siya laksion para maabre na siya. Go try. Ups. Tama? Pwede po natin ibutang na lang sir. Init to siya. Oh, init yung chair. Bago man. Okay. So, usually, ito na talaga kinakain mo na. Isa sa mga favorite mo. Yes, isa na talaga. Kalami. Worship na siya something tinola nga vibe. Di ba? Tungod kay, mostly sa tinola, same lang man sila og ingredients, di ba? Pero mas, siya, mas malinamnam siya kasi yung ginagamit na bamboo, yung banana. Very organic. Yes. Yan, try namin natin yung, Yes. yung meat. Paano ba to? Ganito lang. Paano ba? Simple lang yung ingredients pero grabe yung lasa guys kasi talagang na-marinate at napakuluan ng maigi ang mga sahog. Parang tinola na may smoky flavor. Ngayon ay unti-unti nang dinadayo ng mga lokal sa Davao at maging ng mga turista ang Marilog District. Makikita rin mostly sa mga social media platforms at page ng mga spots. From nature spots like river tours, falls, hiking trail, hanggang sa mga overlooking resort at camping site. Mga kainan, coffee shop, lahat ito ay accessible at maaring mag-inquire din muna sa online. Okay, so sa lahat ng mga turista na pumupunta dito sa Marilog District, i-follow lang yung mga rules and regulation ng mga Matigsalog. And then dapat maging culture sensitivity. No? So dapat malaman natin ano ang kultura ng Matigsalog. So ganun ang pinaka-importante dyan. Nagtutulungan ang local government maging ang komunidad namin para sa pagpapaunlad ng turismo rito. Malaking tulong din ito sa kabuhayan ng mga taga rito. Marilog is also known for its vegetables. May pechay, pipino, kamote, lettuce, carrots, and more. This is the main source of livelihood for many families here. Binibenta nila ito sa mga stalls sa gilid ng highway, maging sa Bangkerohan Market sa Davao City. Kaya ngayon, susubukan nating mamili ng paborito nating healthy options na may budget twist. Mga tao din talagang pumupunta talaga dito. Kasi highway lang din siya eh. Along the way lang Along the way lang din siya. And, ano bang gusto mong gulay dito ang gusto mong bilhin? May challenge tayo. O, ano Before yan? natin bilhin, sa halagang 100 pesos, dapat may mabili na tayo dito. Hanggang saan nga ba aabot ang 100 pesos Yes, mo? tingnan natin. Yun yung challenge natin, Tara. Yan. Ate, tagpila ang pechay. 60 ang Amazing! So kung 60, Ano? half kilo. Half Pwede kilo. ba half kilo? Pwede. Okay, Sige. so 30 pesos. 30 pesos. So meron pang 70. Tara, Magdala tayo ng 70. Ito usually ang di sa Matigsalog usually is mga road crop, di ba? So ito yung usually na tinatanim Tinatanim. at saka ibinibenta na din sa tulad dito sa gulayan. Yes. Sa market. Ito te, tagpila ang kining kamote. 35. 35 ang kilo. Isang kilo na yan. Tigyan ng 1 kilo Isang yan. kilo na yan. So meron na lang tayong 70, 45. 65. Lahat ba? Hindi kasi ang 30 plus 35, 365. 65, Oo. 40. Kulang nanalantay. 35. Amazing! Magmat. Para dili makansi. Amazing. Kung sa pa ba So, ano pwede pa? natin dire? Ikaw, ano bang gusto mo? Gusto ko ng pipino. Pipino. Ayun. Tagpilang kilo sa Pilang pipino, kilo te? si
50, So, meron, balig 35. 35 na lang mabilin? 35 na lang yung naiwan. Sige. So, Sige, let's go. pipili tayo ng... Pipili tayo ng pipino, guys. Ayan. Pero parang may... Parang may nagana na ng una-una dito. Kanino kaya to? Kanina. Mukhang eto na lang. Mukhang Class A. Class A ang napili. Magkano kaya ito lahat? 100 yan. 100 to 100. Oh. 2 kilos? 2 kilos to. Oh. Ano lang sa atin? Wait lang. 55 lang sa atin. 30. So, 50 man ang per... Ay, wait lang. Eto, sakto na. Okay. 35. So, tig-isa na to. Isa-isa na data. Okay. Pila na nita na natin? 35. Oh, 35. Tama, mali. 27. Oh! 73, 32, 22, 34, 35. Dinagan pa Napay 8. Tagpila ang bukado. 8 to. Saan na lang kapipino? Oh. Amazing. Amazing. Sa kantidad nga, isa kagatos, daggan na napalit. Yeah, busog na ang pamilya. Yan. Masaya ako na sa isang araw na to na ibinahagi ko hindi lang ang lugar kung saan ako lumaki, kundi pati na ang kultura at kwento ng aming komunidad. Ang Marahan at Matigsalog people ay simple lang mamuhay, perong puno-puno ng pagpapahalaga sa pamilya, sa lupa at sa aming pinanggalingan. Bilang isang kabataan, mahalaga sa akin na patuloy naming ipinapasa ang aming kultura sa susunod na henerasyon, lalo na sa mga kabataan, para manatiling buhay ang aming pagkakakilanlan. At sa pagbisita ko, naramdaman ko na ang kultura nila Angeli ay hindi lang para sa kanila, kundi isang kwentong handang ibahagi sa mga marunong makinig at rumispeto. At sa pagtatapos ng araw na ito, mas naintindihan ko na ang isang lugar ay mas nagiging makabuluhan kapag nakilala mo ang mga taong bumubuo nito. Kaya salamat sa ating pit stop bestie na si Angeli at salamat sa Matigsalog community sa mainit na pagtanggap sa Pit Stop Pinas!